Yes, good afternoon. Si PBBM. Sir, meron po kasi ngayong mga iilan lang na nananawagan na mag-resign na si Pangulo. Kayo bilang isang bumoto sa kanya, isa sa 31 million, payag po ba kayo na mag-resign na yung presidente natin? Ay, hindi. Sa ngayon naman, sa kasalukuyan, maganda naman ang mga ginagawa niya. May mga maganda siyang proyekto at programa para sa mamamayan ng bansang Pilipinas. Sir, isa po ba kayong loyalista? Yes. Since na kami, pati pamilya namin, buhat nung ma-involve ako sa barangayan, talagang Marcos loyalist kami. Sir, pwede kwentuhan nyo naman kami sir kung ano po ba yung paano mamuno, magsilbi sa taong bayan ang mga Marcos. Ay, ang mga Marcos talagang ang pagtulong ng mga Marcos sa mamamayan ng Pilipinas totoo at bukal sa kalooban nila ang ginagawa nila ng pagtulong. At saka sila hindi nangangako yung ginagawa. So si Pangulong Bongbong Marcos nakikita niyo po ba na magtatagumpay bilang presidente? Sa palagay ko kasi sa nakikita ko naman talagang tao sa puso naman niya ang pagtulong sa tao . Saka maganda naman yung mga ginagawa niyang proyekto. Nakikita naman natin, marami siyang mga imbitasyon na sa ibang bansa, na kapwa niya leader. At sa ngayon, sa kasalukuyan, isa sa mga hinahangaan leader sa buong mundo. Okay. Sir, tanong ko lang po, bilang isang Pilipino, may isang nanawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Anong panig ka doon, sir? Siyempre, hindi naman dapat ihiwalay yan . Ang Mindanao talagang parte ng Pilipinas yan . Kasama yan, kaya nga mawawala yung Luzon, Visayas, Mindanao kung aalisin mo yung parte Mindanao. Kaya hindi dapat na ihiwalay. Talagang kasama yan sa mapa ng Pilipinas. Sir, ano po ang masasabi niyo sa mga buwabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam mo kasi ito sa kasalukuyan, mga bumabatikos kay Presidente Marcos, baka ito yung mga nag-aampalaya lang . Saka ito siguro yung mga hindi napagbigay sa kagustuhan nila. Alam mo naman, maraming mga gusto manatili sa pwesto, di ba? Sir, tulad ng yung mga posibleng hindi pinagbigyan sa maraming hindi pinagbigyan, lalo na yung mga nakapwesto na nakarang administrasyon. Gusto nila, until now, nandiyan pa rin sila. Saka hindi po pwede yung sila masusunod. May sariling programa si Presidente Bongbong Marcos. Pagbigay natin sila para may pakita naman ng mga tao na inappoint ni Presidente Marcos na kanilang kakayahan bilang mga lingkod bayan din naman. Sir, so ano po ang masasabi niyo na may isang mayor po na nagsabi na mag-resign daw si Pangulong Bongbong Marcos? Isang mayor. Marami rin gustong mag-invest dito sa atin, sa bansa natin. Ng mga leader na galing sa ibang bansa at kinikilala ang kanyang liderato bilang magaling na leader ng bansang Pilipinas. Sir, mensahe niyo po kay President Bongbong Marcos? Pagpatuloy lang niya ang kanyang magandang gawain. Yung mga nasimulan ng tatay niya, nasimulan ng mga Marcos, pagpatuloy lang at maganda naman . Wala naman tayong masasabing masamang ginawa ang mga Marcos. Naman mga binibintang nila yun, hindi naman wala naman silang napatunayan na ginawa nga ng mga Marcos. Sir, ano po ba yung katangian ng mga Marcoses na talagang ang mga loyalista ay talagang nakadikit po sa kanya? Kasi mga Marcos mabubuting tao yan . Lalo na yung presidente, yung si dating Presidente Marcos, parang si Presidente Bongbong na very compassionate yan . Mga matulungin yan . Mauwain yan. At saka talagang makatao, makadiyos, makabayan. So hanggang saan po yung pagiging loyalista mo, sir? Marcos forever. Sir, mensahe niyo po sa mga Marcos? Basta ipagpatuloy lang at mag-ingat. Ingat lang siya. Pagpatuloy lang niya yung magandang ginagawa. Sir, ano po ba yung naabutan niyo ng mga magaganda sa kanyang ama? Kay Presidente, alam mo, siguro kung titignan natin bago si matandang Marcos, alam mo niya, bago naging Pangulo yan naging congressman yan One of the best, 1950s, bright boys ng Kongreso. Bago naging senador, bago naging presidente. At saka maganda yung mga proyekto niya, di ba? Yung San Juanico Bridge, sa kanya galing yan.
yung sa tulong ni First Lady, nandiyan yung tawag ito, heart center, yung PGH na mga pinagawa niya. Ano ba yung mga, itong LRT, sa kanya yan, project niya yan eh. Di ba? Yung mga flyover na yan. Kaya lang, dahil marami pa siyang proyekto na magaganda na hindi natuloy. Dahil, alam mo na, nawala siya noong 1986. Dahil sa kagagawan nito, mga kritiko niya, ng mga taong ang gusto talaga, hindi natin alam kung bakit gusto nilang mawala ang mga Marcos dito sa panunungkulan. Samantala maganda naman ang ginagawa. So, kasama na yung, hindi naman pwede sabihin na hindi siya gusto ng tao, di ba? Yung mga taong talagang kumakalaban lang sa kanya, huwag na natin banggitin kung sino man yun. Siguro, open book na yan. Alam natin kung sino yung kalaban niya sa politika. Diba? Sir, sa panig mo sir, agree po ba kayo na magkaroon ng extension si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto bilang isang presidente ng Pilipinas? Kung kinakailangan, siguro, kung pagbibigyan siya ng, kung babagoy natin sa ligang batas, baka sakali, di ba? Na magkaroon ng re-election ng presidente, di ba? Yung 6 years niya, baka kung pwede, kung mababago. Kasi dati, 4 years lang may re-election tulad sa Amerika, di ba? Sir, bilang isang loyalista po, naniniwala po ba kayo na mabubuwag po ang youth team? Siguro, pero si Pangulong Bongbong, ayaw niya, di ba? Kaya lang, talagang merong naninira, merong talagang gusto na mabuwag. Dahil una, siguro, malapit na itong yung mid-year election, di ba? 2021. Nagpiprepara siya para sa 2028. So ano po ang masasabi niyo kay Inday Sara? Inday Sara? Si Inday, dapat siguro si Inday, mag-isip din Pag-aralan niya mabuti. Unang-una, maganda naman ang pakikitungan sa kanya ni Presidente Bongbong. So ano pong masasabi natin sa mga naninira, mga loyalista, mga pro-Duterte din, na mga supporters po ng Duterte? Kasi dyan sa mga naninira na siguro yung iba nga dyan, tulad na nasabi ko kanina, baka yun yung hindi nabigyan ng pwesto, na maaaring gusto manatili sa pwesto at nawala sa pwesto. Kaya siguro ganyan. Kaya sila naninira, dahil gusto nila manatili sila. Pero pagbigyan naman nila itong mga tao ni Presidente Bongbong, bigyan mo ng pagkakataon na sila naman na makapaglikot sa kabayan natin. Isa na lang po, ano po ang masasabi niyo sa mga Duterte supporters? Makipagtulungan na lang kayo. Total, wala naman kayong magagawa Si Presidente Bongbong na, siya na yung talagang binoto ng nakararaming Pilipino. Talagang siyang gusto. Kaya kung yung sabihin na dahil sa mga Duterte kaya nanalo si Presidente Bongbong, hindi naman. Tingin ko mas marami ang loyalista. Salamat Sir, last question na lang sir. Sabi po kasi ni former President Duterte may adik daw po tayong presidente. Ano po opinion niyo dito sir? Ewan ko, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya kasi ang sabi niya noon nung panahon na mayor siya ng Davao City, pinakitahan siya ng PIDEA na nasa listahan si Presidente Bongbong. Nung panahon na yun, may access ba yung mga mayor para makita yung listahan ng PIDEA? Sir, sa palagay niyo, after po ng Pangulong Bongbong Marcos administration, ano po yung pwede nating asahan sa bayan natin? Siguro maganda na. Magiging maganda na ang Pilipinas. Magiging maunlad na after ni Pangulong Bongbong. Dahil kasi ginagawa naman niya lahat para bumuti ang ating ekonomiya Sir, pagkatuloy at nasa part na tayo ng malapit na tayo mag-2028, sino kaya daw po so anong presidente? sa ngayon. Opo. Yung pagdating ng 2028. Opo. Siguro, Nasa malapit na tayo ng 2028. doon tayo sa siguro kung yung alam natin na talaga maglilingkod para sa bansa natin at susundan yung magandang naging gawain ni Presidente Bongbong. Salamat sir. Salamat sir. Okay, maraming salamat. Rolly Santos. Rolly Santos, salamat sir.